May mga kababayan tayong nalululong, may mga pamilya na nagkakanda utang-utang. May mga krimen din po na kaugnay ng illegal na operasyon ng mga online gambling sites. So pulsahan po natin yan, ang estado po ng online gambling dito sa Pilipinas, maging yung mga panganib nito at ano ba yung mga dapat na aksyon o tugon po natin, maging ng ating gobyerno at ng iba pang sektor para mapigilan po ito. So via Zoom, kasama natin si Sir Reagan Praferosa, isang international recovery coach mula sa Recovering Gamblers of the Philippines. Sir Reagan, magandang araw po. Hello po ma'am, magandang umaga. Hello sir, magandang umaga Good po. morning, good morning po. Okay, sir, kunin po muna namin ano po ang inyong masasabi dito po sa paglaganap ng online gambling sa ating bansa at yung nakakalungkot po na katotohanan na ang dami na pong buhay ang winasak po nito, hindi lang nung mismong sugarol, quote and unquote, kundi maging ng kanyang mga pamilya na rin po. Yes po, totoo po yun. Nakakalungkot po yung nangyayari ngayon kasi nga po bilang isang sugarol, hindi lang po yung sarili niya yung naaapektuhan, kundi buong pamilya po kasi ang gambling po, usually ang sinisira niya is the financial stability ng isang pamilya. Since yung nga masyado na pong accessible ang lahat po ng platforms ng sugal, madali na po maengganyo ang mga tao, lalo na pag ito ay napopromote ng isang kilalang tao. Yeah, which is I think Sir Reagan, yan ho nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang nagiging mainstream ho ang nangyayari dito. Siguro kanina pinag-uusapan ho namin ni Sister Heidi kasi sa Pilipinas merong mga tinatawag na legal gambling and illegal gambling, ano? And para sa kaalaman din ng mga kaagapay natin kasi ang nire-regulate sa Pilipinas yung gambling ng mga Pilipino dito sa bansa. Ibig sabihin, yung iba kasi nag-ooperate dito sa Pilipinas pero ang kliyente naman nila yung mga nasa ibang bansa. So, ang target doon ng gobyerno daw, magkaroon ng income tayo. Pero, ang tanong ko po sa Reagan, kasi kung riniregulate ang gambling, ibig sabihin, pwede for certain ages, for certain times, ganyan. Pwede mo bang mapigilan ang pagiging addict sa gambling na once na sinumulan mo ito? Is there such thing as kumbaga, may work-life balance, merong gambling gambling life balance. Posible ba yun, sir? Actually, meron pong mga category na sinasabi nila na recreational gambling, no? Pero even the Singaporeans know na this will exceed. Pwede siyang lumampas sa limit ng isang tao kasi nga ang gambling ay hindi lang tungkol sa pera. Usually it stimulate the emotion of a certain person. So doon na po magiging compulsive yung isang gambler. Mapupunta na po siya sa maybe addiction. Kasi nga po hindi nila makokontrol once the gambling was stimulated by the feelings. Okay. So may posibilidad. Ibig sabihin, kahit i-regulate mo yan, talagang nandyan yung risk talaga na ikaw ay wala ma-addict. kang control sa tao Wala talaga. Kung hanggang saan siya totodo sa pagsusugal. Okay. Yes. And saying nga rin nung ginawa ng ibang bansa, no, mas pinarioritize nila yung mga tourists or pinoprotektahan nila yung mga residents nila kasi talagang pag pumasok ka kasi sa isang platform na mahina ang restriction, ma-abuse yun ng isang tao. Okay. Maganda kasi si Sir Reagan, kayo po ay isang eksperto pagdating sa pagtulong sa mga taong nalulong sa gambling. Okay, siguro isa-isahin natin kasi baka may mga nakikinig sa atin na nagsisimula, 'di ba? O kaya yung asawa nila. O kaya, 'di ba? Nakikita paano ho ba nagpo-progress from sabihin natin yung kumbaga recreational lang, curious, recreation hanggang ano yung mga telltale signs na dapat nating makita
kapag ka nagsisimula na ang addiction sa gambling? Para maintindihan ho natin, ano yung mga red flags na sumusobra na? Okay, sir. Sir, sa simula pa lang, yung unmanageability of time. Pag hindi na nila na-monitor yung sarili nila in regards to their gaming hours, isang warning sign na po yun. Next, nag-isolate. Okay. Pag nakita nila yung family member nila na humihiwalay na at di na nakikipag-engage sa mga conversation and lagi na pong hawak yung cellphone at nagtatago para maglaro nung sugal, it's a warning sign also. And pag nanghiram na po ng pera, yun na po yung borderline. Pag nanghiram na po yan ng pera at ginamit po sa pagsusugal niya, it's a clear sign na nagiging compulsive gambler na po to. Pag nangungutang na, yung sinasabi, ibig sabihin, ginagamit na niya yung pera na hindi sa kanya. Kasi hindi na niya mapigilan. Yes. Kasama Okay. rin dun, sir, yung nagbebenta na ng ari-arian. Ayun yata. Pag wala na po mautang, sigurado po kukuha po yan ng valuable things just to satisfy his addiction. Okay. Pero kapag ka nangutang, hindi ho ba, Sir Regan, kapag nagsimula na mangutang ang tao, hindi ba medyo huli na tayo na kapag nakita na kumbaga full blown na, hindi ho ba yan? Or is there a gap between yung sinasabi ninyo na una yung time management, yung oras nila wala nauubos na, no? Pangalawa, yung kanilang nag-isolate na sila, no? Before sila makapangutang, ano ang sinasuggest natin na to break that connection? Bago tumawid doon. Kasi ano yan talagang, correct me if I'm wrong, sir, no? Parang ano yan, it's an automatic consequence na mangungutang at bandang huli magbebenta ka ng gamit. Paano mo ito pwedeng putulin? Through confrontation, positive confrontation with the member. Kailangan po natin kasi malaman kung magsisinungaling yung tao in regards dun sa unmanageability niya sa pagsusugal eh. So pag lumabas na po yung mga sign na nag-line up po siya, sasanla na po siya, nagnanakaw na po siya, through confrontation and positive giving regards regarding sa situation, doon malilimit po yun. Ayun. Confrontation, ano? Oo. Paano po, Sir Regan, kung magaling magtago? Yan. Ano naman yung mga manifestation na nag-o-online sugal pala siya? Yan. Hindi po makatulog ng maayos. Hindi po makakain ng maayos. Pagtalo. Lalabas po kasi Sir, pagtalo. lalabas po kasi yun sa physical manifestation ng tao eh. Oo. Na Pero talagang pag meron panalo siyang- naman, sir. Oo. Nagbabalato. Same din po. Same din, hindi rin po wala makatulog, akong hindi rin pinagkaiba. makakain. Talaga? Ah. Bakit? Ba't pareho? Oo. Iisipin niya maglaro ulit eh. Ay, ito maganda. Curious lang ako, si Regan, ano? Kasi syempre yung mga tumatama, nagbabalato yan eh. Balato kasi nanalo tayo. Ganyan. Pakain. No? Meron bang instance na yung buong pamilya naguhumon na sa sugal? Yung mag-asawa. Kasi, Karirin na natin to. Kasi, diba? Kumikitang kabuhayan 5,000 lang dati and then 80,000, 100,000. O di, syempre, sabi niya sa misis niya, Tara. maganda. Ito na. Ito na ang Easy will ni money. Lord sa atin. Ay, No? nako. So, pwede ho bang posible na yung at least yung mag-asawa man lang, pareho ho silang, may Yun instances na, yung joint addiction nila. Yun nga po nakakalungkot ngayon eh kasi compare po sa sa substance abuser. Usually isang member lang yung nahuhook sa addiction. Lalo na po sa gambling at meron pong patunay na nananalo, nagiging hanap buhay. Kaya ganun po yung nagiging dream world ng isang tao at ng isang pamilya pag merong nakitang patunay na may nanalo. Yan. Ayan. Alam naman natin, meron din niyang pagkatalo eh. Oo. Yun nga. Pero ba't nga po ba ganon, Sir Regan? Pinapanalo lang kami sa una.
may ano. May ano ba yan? Yung algorithm? Oo, may ganun po Ganun ba? po ba yan? Pwede sabihin na gano'n, no? Pero usually yung subconscious yun eh. Nadidiktahan yung subconscious mind natin na this is good. Okay. You don't need to think twice. Maganda to para sa atin. So ganun yung sinasabi ng sarili natin. Once na na-entice yung feelings natin ng sugal. Kasi nga po, tulad ng sinasabi namin, gambling is not a game of ng money. It's a game of emotion. So every deal ng sugal, kung ano-anong mga emotion ang napupunuan sa atin. So nagiging gate valve ito ng ating emosyon. Kaya nawawala po yung value ng pera once na nahook na kayo sa gambling. Hindi mo na nakikita na milyon na yung nawala sa'yo. Yeah. Mas nananaig na kasi yung damdamin yung mo. nararamdaman mo, 'di ba? Ayun. Pero maganda yung sinabi ninyo, Sir Reagan. And ito kasi ako yung medyo may background din kami, yung family ko doon sa pagtulong sa rehab, sa drugs naman ano. Pero maganda yung sinabi ninyo na kailangan merong magko-confront. Kasi meron idea, correct me if I'm wrong, Sir Reagan, sa addiction, yung tinatawag na mga codependent mo. Ibig sabihin, yun yung mga tao na nag-i-empower sa'yo, kaya ka nagpapatuloy sa addiction mo. So, para naman dun sa mga kapamilya, no, alam na nila na medyo nalululong, ayaw nilang sawayin, kailan nila malalaman kung sila ay nagiging codependent na o nag-i-empower na doon sa nagsusugal kasi hindi nila ma-confront, no, ganyan. Kailan yung red flag kung ikaw yung asawa, ikaw yung magulang o ikaw yung mga kamag-anak na ikaw mismo ay nakakagatong pa doon sa problema. Same din po, sir. Once na nagkaroon sila ng discomfort feelings regarding sa behavior na pinapakita ng tao. Kasi labag na po sa kalooban nyo na sundin yung mga gusto Kaya kung meron na po kayo ang comfortable feeling towards the gambling addict, kailangan magkaroon na po kayo ng awareness or education in regards dun sa nangyayari dun sa tao na yon. Ganda, no? So, wag mong i-ignore yun. In short, pag nakikita mo na parang di na yata tama yung ginagawa ng asawa ko, ng anak ko, o kaya ng tatay ko, dapat ikaw mismo, wag mong babaliwalain pala yun, ano? Tama po, no, Sir Reagan. Dapat pala, you take action. Pero saan ho sila pwedeng humingi ng tulong? In case kasi, mahirap rin kasi mag-confront, lalo na kapag ang nalululong is yung authority figure. Yung nagpapabuhay, nagtatrabaho. Diba? Baka sagutin ka, ano lang, nakikinabang ka lang sa trabaho ko. Bakit mo ko pagsasabihan? So, what do you suggest? Ano kung kailangan gawin ng mga tao na gustong tumayo at mag-confront po sa issue na ito? Bago po kayo mag-confront, kailangan alamin nyo muna yung signs and symptoms. Same din po yan ng any disease. Meron po yung manifestation na lumalabas doon sa tao. So, hindi naman po masama na mas una kayong matututo. Meron naman po tayong mga hotline at mga nilabas na mga video in regards to this concern sa sugal. At meron din po tayong mga support group na pwedeng magbigay sa kanila ng edukasyon in regards to gambling. Ayun, Okay. Oo. Baka po, meron kayo dyang kwento na may kwenta na pwede pong kapulutan ng aral, Sir Reagan. At hindi na po ma-duplicate kasi meron ding pumasok dito sa ating chat box. Nangyari yan sa anak ng friend ko. Single, ang ganda ng work, maganda ang kinikita, pero na-hook sa online sugal. Ayun, nawala lahat. At ang daming utang sa mga tao. Ngayon daw, nag-delivery rider. Hindi na nakabalik sa magandang work as professional. Sir Reagan. Yes po, no, totoo po 'yan, no, kasi talagang ang gambling po talagang dadaling kayo sa ilusyon ng pagiging big time, pero ang realidad po niyan ay mawawalan kayo or may masisira po yung relationship. It can be relationship
with the family or relationship with your own God of understanding. So it will make you empty yang sugal na yan. Kaya kailangan po bilang kapamilya ng isang sugarol, kailangan talaga wag kayong magwalang bahala kasi sakit po yan eh. Magpo-progress po yan. Okay. Sir Regan, para dun sa mga tao na nare-realize na nila, kasi there comes a point na ang isang addict nare-realize niya, hindi ko na talaga kaya. 'Di ba? Kasi may point na gano'n na gusto kong bumait pero di ko na magawa. Parang gano'n, no? Saan sila pwedeng pumunta? Meron bang mga help organization kayo po sa inyong International Recovery Ministry o sa inyo pong ginagawa? Meron ho bang mga grupo silang pwedeng puntahan? Meron na pong fellowship dito since 2011 na anonymous group. Same din po sa mga 12-step group na tumutulong through their experience to give clarity and to give motivation or lesson sa mga previous experience nila. So they can search with it. Hindi ko lang po pwedeng i-promote kasi dito since it's anonymous. But through our hotline, pwede po namin kayong tulungan para madala po. Kasi meron na po kaming 9 home groups dito sa buong Pilipinas. Okay. Tsaka meron po tayong everyday na Zoom, mornings and evening. Wow. Ano yung hotline, Sir Regan? Ang hotline po natin ay 0917 509 4080. Okay. 0917-509-4080. Sir Regan, dugtungan pa natin ito kasi mahirap pong ugatin ang tunay na problema kung bakit maraming kababayan natin ngayon ang nalululong sa online sugal. Pero maraming salamat po sa inyong ginagawa. Baka before umalis si Sir Regan, Sir Regan, yung question of the day namin, palagay nyo ba dapat iban na ang online gambling sa Pilipinas? It's a business, sir. Pero we can come up with a regulatory board or restriction better. Yung nga tulad ng advocacy namin is to knock on the doors of NTC na i-ban po yung pinaka-user na may IP address na cellphone. Okay. Pwede naman po kasi yun kasi nga from the previous administration na ban po nila yung porn sites. Pero ngayon po sa gambling, kailangan po regulatory board for the family na pwede magpaban. Meron po kasi yung banning ngayon for PAGCOR only. Pero kung sa NTC yan, lahat po ng website na may keywords of gambling, mabablock po yan. Okay. Alright, sige. Alright. Mabuhay po kayo, sir. God bless you, Sir Regan. Salamat at sa inyo po dyan sa Recovering Gamblers of the Philippines. Hanggang sa muli. Dahil gusto nating maging kaagapay tayo ng mga pamilyang Pilipino at malagot ang tanikala. Yan. Diba? Yan. Sa pagkalulong sa online gambling. At damay buong pamilya. Okay. Okay.